Sa kabundukan ng Eastern Turkey, natagpuan umano ang makasaysayan na Arko ni Noah. Sa nagdaang libu-libong mga taon, walang makapagsasabi kung ano ang nangyari sa mga nakalipas na mga henerasyon. Ngunit sa banal na kasulatan ay may mga nabanggit o sinasabi kung ano ang ginawa at mga pangyayari noon. Dahil sa tindi ng kasamaan ng tao, nagpasya ang Diyos na magpadala ng malaking baha upang lipulin ang lahat ng may buhay sa mundo. Dahil dito, inutusan ng Diyos si Noah na magtayo ng isang malaking sasakyang pangdagat o ang arko upang iligtas ang kanyang pamilya at mga pares ng bawat uri ng hayop sa lupa. Pagkatapos ng 40 days at 40 night ng ulan, at pagkatapos na bumalot sa mundo ang baha sa loob ng 150 days, unti-unting humupa ang tubig. Sa Genesis 8-4, ang talatang naglalarawan ng pagdaong nito. At sa ikapitong buwan, sa ikalabimpitong araw ng buwan, ang arka ay sumadsad sa mga bundok ng Ararat. Sa paglipas ng napakahabang panahon, noong 1949, kumuha ng aerial photographs ang US Intelligence Agency. Sa hilagang kanlurang bahagi ng Mount Ararat, may nakita silang isang malaking structure na nakausli mula sa yelo at niyebe na tinawag na Ararat Anomaly. Ang hugis ay sinasabing parang bangka, ngunit dahil sa taas at delikadong lokasyon, mahirap itong puntahan. Ang object ay maaaring isa lamang natural rock formation o glacier na may kakaibang hugis na agad na idineklara bilang classified o lihim at hindi inilabas sa publiko. Noong 1959, natuklasan ng isang Turkish army, captain ng isang boat-shaped na geological formation sa pamamagitan ng aerial photography, mga 15 milya mula sa tuktok ng Mount Ararat. Lalo itong sumikat noong 1980s nang ipinakilala ni Ron Wyatt, isang adventurer at archaeologist, ang site. At sinabing iyon ang Arko. Sinabi niya na nakahanap siya ng mga anchor stones at ebidensya ng kahoy. Ang karamihan sa mga geologist at siyentipiko ay nagsasabing ang Durupinar Formation ay isa lamang natural na geological structure na hugis, bangka o geologic syncline na karaniwan sa rehiyon. Walang matibay na ebidensya ng isang gawaing tao o man-made vessel ang natagpuan doon. Sa madaling salita, ang kwento ng paglapag sa mga bundok ng Ararat ay nagmula sa Biblia. At ang mga sinasabing pagkadiskubre naman sa Mount Ararat at mga kalapit lugar ay nagmula sa mga modernong ekspedisyon at interpretasyon ng mga hugis at istruktura na natagpuan sa lugar na hindi pa kinikilala bilang tunay na labi ng Arko ni Noah ng mainstream na agham. Ang ibig sabihin ng Ararat sa Biblia ay tumutukoy sa isang malawak na rehiyon o parang isang bansa o kaharian noong sinaunang panahon at hindi sa isang tinutukoy na tuktok ng bundok. Ang rehiyong ito ay tinatawag na Urartu ng mga Assyrian, isang sinaunang kaharian na sumaklaw sa kasalukuyang Eastern Turkey. Kung saan man ang tunay na lokasyon, ang kwento ay nagtatapos sa pagliligtas sa pamilya ni Noah at sa mga hayop. Ipinapakita nito na ang Diyos ay laging naglalaan ng paraan para sa kaligtasan at bagong simula. Kaya't ang kwento ni Noah ay hindi lamang tungkol sa isang malaking baha at isang bangka. Ito ay isang salaysay tungkol sa pananampalataya, katarungan at walang hanggang pangako ng Diyos. Sa masayang tugtugin ng Rivers of Babylon ay mayroong malalim na kasaysayan na nagugat sa isa sa pinakamahalaga at pinakamalungkot na yugto ng kasaysayan ng mga Hudyo na tinatawag na Babylonian exile o pagkabihag sa Babylonia. Narito ang kwentong kasaysayan at kung bakit ito naging inspirasyon sa kanta. Ito ay nagmula sa aklat ng Salmo o sa Psalm 137 sa Biblia na tumutukoy sa mga sumusunod na pangyayari. Noong ika-6 na siglo, ang kaharian ng Juda o Southern Kingdom, kinaroroonan ng Jerusalem, ay sinalakay, sinakop ng malakas na Neo-Babylonian Empire sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar II. Winasak ng mga Babilonyo ang Jerusalem.
at ang templo ni Solomon na sentro ng relihiyon ng mga Hudyo. Libu-libong Hudyo ang sapilitang ipinatapon mula sa kanilang sariling lupain at dinala sa mga pampang ng mga ilog ng Tigris at Euphrates. Dito sila umupo at umiyak habang naaalala ang kanilang lupaing Zion o Jerusalem. Ang panahong ito ng sapilitang paninirahan o pamamalagi dito ay tinawag na Babylonian exile o pagkabihag sa Babylonia. Dito naghirap ang mga tao sa pagkain, inumin, sa transportasyon at pagkukunan ng hanap buhay na tumagal ng halos 70 taon at tinawag na lungsod ng Babylon. Ang Salmo 137 ay isang komunal na panaghoy o communal lament na isinulat ng mga Hudyo habang sila ay bihag. Inilalarawan nito ang matinding kalungkutan at pananabik sa kanilang nawalang lupain, ang Zion o Jerusalem. Ang orihinal na teksto sa Salmo 137 verse 1 ay nagsasabing, "By the rivers of Babylon, there we sat down. Yea, we wept when we remembered Zion." Tinanong sila ng kanilang mga mananakop na umawit ng Songs of Zion, or ang mga awit ng kaligayahan, ngunit sumagot sila, Salmo 137 verse 4, "How shall we sing the Lord's song in a strange land?" O ang ibig sabihin, paano kami aawit ng Panginoon sa lupain ng iba? Kaya ang mga rivers of Babylon ay naging simbolo ng pagkaalipin, paghihiwalay at matinding kalungkutan. Bakit ito naging inspirasyon sa kanta? Ang tema ng pagkaalipin at pananabik sa kalayaan ang naging sentro ng inspirasyon sa modernong kanta, ngunit dumaan ito sa dalawang yugto ng kanta. Ang una ay Rastafari at Reggae, The Melodians noong 1970. At ang disco hit ng La Boney M noong 1978, kinuha ng German disco group na Boney M ang bersyon ng The Melodians, inayos ito at idinagdag ang masiglang disco beat. Dahil sa universal na tema ng pananabik, pag-asa at kalungkutan na nasa mga liriko at sa napakagandang melodiya, ang kanta ay naging isang pandaigdigang hit na pumalo sa tuktok ng mga charts sa maraming bansa, kahit pa ito ay direktang hango sa sinaunang teksto ng Biblia. Sa huli, ang rivers o Babylon ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano maaaring gamitin ang isang sinaunang kwento ng pagdurusa at pananabik. Kaya't ang rivers of Babylon ay naging isang metapora o metaphor para sa lugar ng pagkaalipin at paghihirap taliwas sa kasaganaan at kapangyarihan na ipinagkaloob ng mga ilog na ito sa imperyo ng Babylonia. Ipinapakita nito na ang simpleng kanta na ating naririnig ay may malalim palang kahulugan na kailangan lang na pagtuunan ng pansin upang maintindihan at malaman ang buong istorya. Ang kanta ay naging isang testamento sa tibay ng kaluluwa ng tao at sa kakayahan ng musika na maghatid ng malalim na mensahe sa iba't ibang henerasyon. Isang napakalawak na kaharian ang nilamon ng tubig sa karagatan dahil sa kasakiman at masamang hangarin ng mga tao. Maaring narinig mo na ang tinatawag na ang Atlantis, ang matagal nang nawawalang kaharian ng mga Diyos. Ito ay unang binanggit ng pilosopong Griego na si Plato sa kanyang mga dialogong Timaeus at Critias noong mga 360 BCE. Ayon sa alamat, ang Atlantis ay inilarawan bilang isang napakalaki at napakayamang isla na matatagpuan sa karagatang Atlantiko, sa labas lamang ng Pillars of Hercules na karaniwang tinutukoy bilang Strait of Gibraltar. Ang mga naninirahan dito, ang mga Atlantean, ay isang sibilisasyon na may mataas na kaalaman, malaking yaman at malakas na hukbo. Sila ay kalahating tao at kalahating Diyos, at ang lungsod ay pinamunuan ni Atlas, anak ni Poseidon na Diyos ng dagat. Habang dumadaan ang panahon at naghahalo ang lahi ng mga Diyos at tao, lalo ring lumabas ang ugali na pagiging tao o human nature ng mga Atlantean. Ang dating karangalan at kabutihan ay napalitan ng kasakiman, ambisyon at kasinungalingan. Nagsimula silang maghangad ng higit na kapangyarihan at teritoryo o pagiging mataas na antas. Dahil sa kanilang bagong kasakiman, nagpasya ang Atlantis na sakupin ang buong mundo. Ilunsad nila ang isang malaking kampanya militar at
Nasakop nila ang malaking bahagi ng kanluraning Europa at Hilagang Aprika, Libya hanggang Ehipto. Ang pagmamalabis at pag-uugaling hindi kaya-aya sa mga Diyos. Pinarusahan sila ni Zeus, ang hari ng mga Diyos at ng iba pang mga Diyos. Sa loob ng isang araw at isang gabi ng kasawian, sinalanta ng matinding lindol at baha ang Atlantis at lumubog ito sa ilalim ng dagat at nawala. Bakit ito pinag-uusapan? Ang kwento ay lubhang kaakit-akit, isang sibilisasyong napakaganda at makapangyarihan na biglang nawala. Nagbigay ito ng inspirasyon sa hindi mabilang na mga aklat, pelikula at iba pang likha tungkol sa mga nawawalang kultura, misteryo ng karagatan at mga utopyan na lipunan. Para sa karamihan ng mga eskolar at mananalaysay, ginamit ni Plato ang Atlantis bilang isang kwentong babala o alegorya. Ikinumpara niya ang ideal na republika ng Athens na tinalo ang agresibong Atlantis, na nagpapakita kung paano maaaring maging korap ang isang dakilang lipunan dahil sa kasakiman at ambisyon at paano ito winawasak ng mga Diyos. Bagaman tinuturing itong kathang-isip, may mga naghahanap ng posibleng batayan sa totoong buhay. Iminumungkahi ng ilan na ang kwento ay inspirasyon ng mga totoong sakuna tulad ng malaking pagsabog ng bulkan sa isla ng Thera o Santorini bandang 6600 BCE na nagdulot ng tsunami at sumira sa kalapit na kabihas ng Minoan. Marami pa rin ang naniniwala na totoo ang Atlantis at patuloy itong hinahanap ng mga archaeologist, oceanographer at mga adventurer sa iba't ibang lugar. Ito ay nagpapanatili sa misteryo at pag-uusisa ng mga tao magpahanggang ngayon. Kung gusto mo ang ganitong kwento, alika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.